Sila ay mapagmahal na mag-asawa sa araw ngunit gabi-gabi walang awa siyang binubugbog ng asawa. Ang masama pa tuwing umaga kailangan niyang magsuot ng mga damit na pinili nito. Kahit na ang kanyang damit na panloob ay dapat na ayon sa gusto niya. Ayaw niyang may mapalapit na lalaki kay Marie kaya buong araw niya itong ikinulong sa Marangyang Villa. Naglagay pa siya ng surveillance camera sa bahay. Maraming beses na sinubukang takasan ni Marie ang malaimpyernong buhay na ito ngunit palagi siyang nahuhuli. Hindi siya nakatakas sa kanyang mayaman at makapangyarihang asawa kaya't nauwi na naman siya sa pambubugbog tuwing umuuwi. Hindi alam ni Marie kung hanggang kailan siya mabubuhay ng ganito. Noong araw na iyon tumawag siya sa kanyang matalik na kaibigan para humingi ng tulong. Pupunta daw siya sa ospital para bisitahin ang kanyang ina na may sakit. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng kanyang mga gwardya siya ay pumasok sa ospital. Nang makapasok palihim siyang lumabas sa likod ng pinto. Nagawa niyang makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan ngunit nalaman ni Inwook na wala siya sa ospital. Agad siyang pumunta sa kinaroroonan niya. Noon lang nagtungo sa banyo ang kanyang matalik na kaibigan na iwan si Marie na mag-isa kasama ang kasintahan ng kanyang kaibigan. Nakita siya ni Inwook na nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa isang lalaki. Nagselos siya at nagalit. Padubog siyang pumasok at kinaladkad siya palabas. Habang pauwi umabot sa sukdulan ang galit ni Inwook. Sarkastikong tinanong niya kung may kasama siyang ibang lalaki. Sinubukan niyang ipaliwanag na nobyo iyon ng kanyang kaibigan at ito ang unang beses na nakilala niya ito. Ngunit hindi siya nakinig, inaakusahan siya ng pagsisinungaling. Kung hindi lang daw niya nalaman iba na ang ginawa nila. Pagka-uwi sinara ni Inwook ang mga kurtina, hinubad ang kanyang relo, itinaas ang kanyang manggas at naglakad patungo sa Marie. Nang makita ang makahayop na hitsura ng kanyang asawa siya ay naging mas desperado at natakot kaysa dati. Alam niya na siya ay nasa para sa isang pambubugbog. Mahina na niyakap ni Marie ang kanyang ulo at iniyakan ang kanyang kalunos-lunos na sinapit. Kinaumagahan dinala ng dalaga ang kanyang birth control pills na itinapon niya gaya ng dati. Alam niyang gagamit si Inwook ng isang bata para panatilihin siyang makulong hanggang sa kanyang kamatayan. Nahuli siya ni Inwook na ginagawa ito. Parang demonyo hinayla siya nito papasok ng kwarto at pinisil ang mukha. Matapos siyang bugbugin ay puno ng mga pasa ang kanyang katawan. Hindi kayang ipagpatuloy ni Marie ang pahirap na buhay na ito. Ang pag-iisip ng paghalik ni Inwook sa kanyang leeg ay nakaramdam siya ng sakit at tumakbo siya sa banyo para sa muka. Kumuha siya ng gunting at ginupit ang mahaba niyang buhok. Hindi na niya kayang tumira sa kanya. Gusto niyang wakasan ang kanyang buhay upang makatakas sa mga kamay ni Inwook ngunit mayroon siyang isang may sakit na ina na nangangailangan ng kanyang pangangalaga. Noong araw na iyon nakakita siya ng isang balita tungkol sa isang nangungunang plastic surgeon sa Korea na maaaring baguhin ang mukha ng isang pasyente. Isang matapang na ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Gabi-gabi walang awa na binubugbog si Marie pero lagi niyang iniiwas ang mukha nito. Upang makatakas mula sa kanyang baluktot na asawa nagpasya siyang baguhin ang kanyang mukha sa pamamagitan ng operasyon. Kaya sa isang maulan na gabi nadulas siya sa villa at tumakbo sa plastic surgery hospital. Upang maiwasan ang mga bantay ni Inwook tumayo siya sa ulan naghihintay na matapos ang trabaho ni Dr. Jungwon. Pagkatapos tahimik siyang sumunod sa kanya. Pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay sa wakas ay narating niya ang bahay ni Dr. Jungwon ngunit ang malamig na ulan ay nagpapahina sa kanya. Sa kabutihang palad narinig ni Dr. Jungwon na may nahulog. Nagmamadali siyang lumabas para tingnan kung ano ang nangyari. Dinala niya siya sa loob ng kanyang bahay at binigyan siya ng damit ng kanyang asawa upang mapalitan. Bago makapagtanong si Dr. Jungwon kung ano ang mali hinubad ni Marie ang kanyang kamiseta at ipinakita sa kanya ang kanyang bagbog na katawan na nagmamakaawa sa kanya na tulungan siya. Hindi na niya kayang mabuhay sa mukha niya. Nakiusap siya sa kanya na bigyan siya ng bagong mukha. Gusto niyang mabuhay. Pagkatapos sinabi ni Marie kay Dr. Jungwon ang lahat. Kamukhang kamukha niya ang namatay na ina ni Inwook. Ang dahilan kung bakit siya binubugbog ni Inwook gabi-gabi ay dahil nasaksihan niyang araw-araw na binubugbog ng kanyang ama ang kanyang ina noong bata pa siya. Nakita niya ang pagkamatay ng kanyang ina sa kamay ng kanyang ama. Doon nabuo ang kanyang baluktot at baluktot na sikolohiya. Noong una niyang nakilala si Marie natulala siya sa mukha nito. Ginamit niya agad ang bawat trick sa libro para pakasalan siya.
Noong una inakala ni Marie na nakahanap na siya ng mabuting asawa. Pero habang tumatagal unti-unting lumalabas ang tunay niyang ugali. Gabi-gabi niya itong binubugbog. Nang maglaon nalaman niyang wala talaga itong pakialam sa kanya. Gusto lang niya ng kamukha ng nanay niya. Kaya hindi na niya ito sinaktan sa mukha. Nagmula sa kanyang mukha ang kanyang kamalasan. Si Marie ay desperadong nakiusap kay Jungwon na iligtas siya ngunit pinayuhan niya itong humingi ng tulong sa batas. Hindi alam ni Jungwon na sinubukan ni Marie ang lahat ngunit hindi niya nagawang takasan ang kanyang asawa. Habang nag-aalangan si Jungwon nakatanggap siya ng isang agarang mensahe na humihiling sa kanya na pumunta kaagad sa ospital. Sinabihan niya itong manatili doon at hintayin itong bumalik. Pagkaalis ni Jungwon biglang napagtanto ni Marie na kahit nakatakas na siya nasa kamay pa rin ni In-wook ang may sakit niyang ina. Tumawag siya sa ospital kung saan ginagamot ang kanyang ina ngunit nakatanggap siya ng balita na ang kanyang ina ay may malubhang karamdaman. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono tumakbo siya roon ngunit hindi alam ni Marie na peka na iyon ni In-wook. Nag-aalala siyang tumakbo papunta sa kwarto ng kanyang ina. Nang makitang ligtas at maayos ang kanyang ina medyo gumaan ang loob niya. Ngunit nang tumingin siya sa direksyon na itinuro ng kanyang ina nakita niya ang isang figure na bumabagabag sa kanyang buong buhay. Ang hitsura ni In-wook ay natakot sa kanya. Hindi niya ito hinayaang manatili para bisitahin ang kanyang ina. Pag-uwi nila pinahirapan siya nito hanggang sa halos mamatay na siya ngunit hindi siya sumuko sa pagtakas sa kanya. Upang makalayo sa kanyang malupit na asawa gumawa siya ng perpektong plano sa pagtakas. Ang mayaman na asawang ito ay may napaka-pervert na libangan. Gabi-gabi niyang binubugbog ang asawa. Nakalulungkot kinabukasan nalaman ni Marie na siya ay baog. Kung malalaman ni In-wook patay na siya. Ngayon ang tanging pagpipilian niya ay tumakas para takasan ang lalaking iyon. Sa gabi naglagay siya ng suicide note sa kotse ni In-wook para magmukhang nagpakamatay siya. Pagkatapos pinatay niya ang kanyang telepono na may tracking device kumain ng malaking pagkain at inimpake ang kanyang mga bag. Pumunta siya sa dalampasigan. Hinubad niya ang kanyang high heels at ibinalik ang kanyang telepono para lumikha ng eksenang tila tumalon siya sa dagat at nagpakamatay. Ngayon ay nakalaya na si Marie. Tumingin siya sa dagat na may mas determinadong tingin kaysa dati. Natagpuan ni In-wook ang lokasyon ni Marie at agad na nagpadala ng mga tao upang hanapin siya. Sinundan niya ang Senador Yas ng lokasyon patungo sa dalampasigan ngunit natagpuan lamang niya ang mga gamit nito sa dalampasigan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang kanyang bangkay. Kahit patay na siya kailangan niyang makita ang katawan nito. Ngunit naniniwala si In-wook na ang kanyang asawa ay hindi magpapakamatay ng ganoon kadali. Napatingin siya sa masukal na kagubatan sa likuran niya. Sinabi ng kanyang intuition na buhay pa si Marie. Agad niyang pinapanta ang kanyang mga tauhan sa kagubatan upang hanapin siya. Samantala si Marie ay tumatakbo din sa kagubatan ngunit siya ay natapilok sa ugat ng puno at nahulog. Hindi sinasadyang nahulog ang kanyang wallet. Bumangon siya upang hanapin ito ngunit maya-maya ay narinig niya ang isang boses na bumabagabag sa kanya. Sa wakas naiwan niya ang kanyang wallet at tumakbo palayo. Nagmamadali siyang lumabas ng kagubatan patungo sa kalsada at desperadong kumaway para sumakay. Sa kanyang desperadong sitwasyon ay ginamit niya ang kanyang katawan para harangin ang mga sasakyan sa kalsada. Saka lang dumaan si Dr. Jungwon. Pinasakay niya ito. Tinanong ni Jungwon si Marie kung ano ang nangyari. Sinabi niya na kailangan niyang ipalagay kay In-wook na patay na siya para makatakas sa kanyang mga hawak. Kinailangan niyang mawala sa mundo para hindi siya mahanap. Iyon ang tanging paraan. Sumang-ayon si Dr. Jungwon na tulungan siyang makatakas mula sa kanya magpakailanman. Nang maglaon dinala ni Jungwon si Marie sa kanyang ospital at binigyan siya ng operasyon sa mukha noong gabing iyon. Tinanong niya ito kung anong uri ng mukha ang gusto niya. Sinabi ni Marie na hanggat hindi siya nakikilala ni In-wook iyon lang ang mahalaga. Ang kapos-palad na babae ay maraming mga doktor na nagsagawa ng mga operasyon sa mukha para sa kanya. Ngunit nang tanggalin ni Jungwon ang mga bendahe kahit alam na niya ang aasahan na tigilan siya at bumagsak sa lupa. Ito ay dahil kamukha niya ang kanyang namatay na asawa. Bagamat inihanda ni Jungwon ang kanyang sarili bago ang operasyon nang makita niyang muli ang kanyang mukha napakaraming pamilyar na mga larawan ng kanyang asawa noong nabubuhay pa ang lumitaw sa kanyang isip. Hindi matiis ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa.
Pinaghandaan din si Marie. Huminga siya ng malalim at dahan-daang nagmulat ng mata. Naantig siya nang makita ang hindi pamilyar na mukha na ito sa salamin. Naisip niya ang lahat ng mga taon ng pagpapahirap na dinanas niya sa ilalim ng inwok. Ngayon sa wakas ay nagkaroon na siya ng bagong mukha para takasan ang malupit niyang asawa. Pagkatapos ay lubos niyang pinasalamatan si Jungwon. Habang naglalakad sa kalye huminto si Marie sa harap ng bawat salamin upang tingnan ang kanyang mukha. Kahit na hindi niya alam kung kaninong mukha iyon nagpasya siyang mamuhay ng masaya mula ngayon. Noong nakaraan naranasan ni Marie ang pagdurusa sa isip at pisikal. Ngayon na ibalik na niya ang kanyang kalayaan ngunit nahihirapan siyang mabuhay. Wala siyang kahit isang sentimos sa kanyang pangalan. Kinailangan niyang magpalipas ng gabi sa istasyon ng bus. Kinabukasan biglang naalala ni Marie na nahulog niya ang kanyang wallet sa kabundukan. Wala siyang choice kundi bumalik para hanapin ito. Ngunit pagdating niya doon nakita niya ang mga tauhan ni Inwook na naghahanap sa kanya. Upang maiwasang matuklasan tumakas siya. Ngunit nasagasaan niya ang kanyang mapang-abusong asawa sa kalye. Bagamat may bagong mukha na siya hindi pa rin nawawala ang takot na itinanam sa kanya ni Inwook. Mabilis na naglakad si Marie sa takot. Hindi sinasadyang may nabunggo siya. Mabilis niyang kinuha ang bag niya na nahulog sa lupa at tumakbo palayo. Bigla siyang tinawag ni Inwook. Nanlamig siya sa takot. Tinutulungan lang pala siya ni Inwook na pulutin ang mga nahulog niyang gamit. Ang buong pangyayari ay natakot sa kanya hanggang sa mamatay. Pagkatapos noon nagpatuloy si Marie sa paglibot sa mga lansangan. Dati siyang mayamang asawa pero ngayon kailangan niyang kumain ng tinapay para mabuhay. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho ngunit walang kumuha sa kanya dahil wala siyang karanasan. Sa gabi walang mapupuntahan si Marie. Gumagala siya sa mga lansangan at sumilong sa ulan sa ilalim ng mga ambi. Sa kasamaang palad nakabangga siya ng dalawang tulisan na gustong samantalahin siya. Nanlaban si Marie at pinunit ang kanilang mga damit. Dahil dito dinala siya sa himpilan ng pulisya. Wala siyang choice kundi tawagan si Jungwon para humingi ng tulong. Pagdating niya sa police station at nakita niya si Marie na mukhang bata na may nagawang mali medyo naawa siya dito. Matapos siyang piyansahan dinala siya ni Jungwon sa isang restaurant at pinag-isipan pa siyang binigyan ng kutsara. Naantig si Marie sa kanyang pag-aalaga na hindi pa niya nararanasan noon. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Pagkatapos dinala siya ni Jungwon pabalik sa kanyang bahay. Kinaumagahan maagang gumising si Marie upang maghanda ng almusal upang pasalamatan si Jungwon sa pagpapatira sa kanya ng isang gabi. Tinanong din niya kung bakit hindi niya nakita ang asawa. Ngunit nang makitang wala itong sinabi hindi na siya naglakas loob na magtanong muli. Hindi alam ni Marie na pumanaw na ang asawa ni Jungwon ilang buwan na ang nakalilipas at naoperahan niya ito na naging kamukha ng kanyang asawa. Nang maisip ni Marie na ligtas na siya nakita ni Inwook ang wallet na nalaglag niya sa kagubatan. Sigurado siyang nagtatago lang ito sa kanya. Ang kanyang matalik na kaibigan ay namatay ilang buwan na ang nakakaraan. Ngunit ngayon ay nakita ni Hyra ang isang taong kamukhang kamukha ng kanyang kaibigan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nakita ito ni Jungwon at tinawag niya si Hyra sa labas. Hiniling sa kanya ni Hyra na ipaliwanag kung sino ang taong nakita niya. Tumanggi siya sa takot na marinig siya ni Marie. Sinabi niya sa kanya na tanungin siya sa ibang pagkakataon. Iginiit ni Hyra na sabihin niya sa kanya noon. Nang makitang hindi sumagot si Jungwon na unawaan ni Hyra ang lahat. Hindi siya makapaniwala na may ibang pinaopera ang plastic surgeon para magmukha silang asawa niya. Pero narinig ni Marie na nasa loob ng bahay ang kanilang usapan. Noon niya napagtanto kung bakit hindi sinagot ni Jungwon ang mga tanong niya tungkol sa asawa. Noong nakaraang beses na pumasok siya sa storage room para kunin ang vacuum cleaner mas tense si Jungwon kaysa dati. Sa pag-iisip tungkol dito pumasok siya sa silid na ayaw niyang pasukin ni Jungwon. Nang tingnan niya ang litratong nakatago sa stand kahit na inihanda na niya ang sarili nang makita niya ang taong kamukhang kamukha niya parang gumagamit siya ng katawan ng iba. Noon niya na-realize na pinaopera siya ni Jungwon dahil miss na niya ang kanyang yumaong asawa. Nang gabing iyon mag-isang nakaupo si Marie sa parke. Lumapit si Jungwon sa kanya. Sinabi ni Marie na naiintindihan na niya ngayon kung bakit siya nagulat nang tanggalin niya ang kanyang mga bendahe. Nang marinig niya ito taos puso siyang humingi ng tawad.
Ngunit sinabi sa kanya ni Marie na hindi niya kailangang makonsensya. Sinabi niya na salamat sa kanyang tulong nakatakas siya mula sa malagim na buhay na iyon. Tinulungan niya itong mabuhay muli. Hindi na mahalaga kung sino ang hitsura niya. Nang maglaon habang pauwi ayaw ni Marie na maalala ni Jungwon ang kanyang yumaong asawa sa tuwing makikita niya ito. Hiniling niya sa kanya na magkita para sa hapunan sa susunod na araw upang magpaalam at pagkatapos ay hahanapin niya ang kanyang sariling buhay. Ngunit hindi niya alam na nahanap na pala ng kanyang mayaman na asawa ang wallet na nalaglag niya sa kagubatan. Sigurado si In-wook na nagtatago lang ito sa kanya. Noong gabing iyon biglang naalala ni In-wook na noong tumakas si Marie at umuwi kakaiba ang suot niya. Inakala niyang may tumulong sa kanya. Kaya kinabukasan kumuha si In-wook ng isang babaeng pulis para i-trace ang tatak ng damit at hanapin ang tindahan. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang pagsisiyasat bilang isang dahilan upang makuha ang listahan ng customer. Sa pamamagitan ng investigasyon ay nalaman niyang limited edition ang damit na 10 lang ang ginawa. Kaya ang mga customer ay dapat na iningatan ang mga damit. Kailangan lang niyang hanapin ang taong walang damit at makakahanap siya ng clue na may kaugnayan kay Marie. Pagkatapos nagpunta sila sa bahay-bahay upang magtanong at nalaman nilang lahat ay nag-iingat ng damit. 2 tao pa lang ang hindi pa nabisita. Mabilis nilang nahanap ang isa sa kanila si Hyra. Ginamit ng pulis ang pagsisiyasat bilang dahilan at hiniling sa kanya na ipakita sa kanila ang isang katulad na damit. Walang choice si Hyra kundi pumunta sa dressing room para tumingin. Noon niya lang naalala na ang kanyang matalik na kaibigan ay may katulad na damit. Pinahiram kaya ni Jungwon sa babaeng iyon ang damit. Matapos ipakita ni Hyra kay In-wook ang damit siya at ang pulis ay nagtungo upang hanapin ang huling tao sa listahan. Pumasok si In-wook sa bahay nang hindi naghihintay ng pahintulot ni Jungwon. May nakita siyang 2 plato ng pagkain sa mesa ngunit hindi niya nakita ang asawa ni Jungwon. Lalo siyang naghinala dito. Pagkatapos hinanap niya ang bawat sulok ng bahay. Tanging ang banyo lamang ang nanatiling walang check. Nanginginig si Marie sa loob. Nang bubuksan na ni In-wook ang pinto agad na hinawakan ni Jungwon ang kanyang braso at binalaan siya na itigil ang kanyang hindi autorisadong pagkilos. Nang tumayo roon ang 2 lalaki na ayaw gumalaw natakot ang pulis na may malaking mangyari. Mabilis niyang pinayuhan si In-wook na huminto. Binitiwan ni In-wook ang doorknob. Matapos linawin ang pakay niya sa pagdating agad siyang pumunta sa aparador at hinanap ito. Pero may nakita siyang damit na kagaya ng hinahanap niya. Dahil dito nakaramdam si In-wook ng hindi kapani-paniwalang pagka-deflate. May 10 limited edition na damit lang at isa ang hawak nila. Bakit nagkaroon ng 11th? Hindi niya alam na noong iniimbestigahan nila ang bahay ni Hyra ibinagsak niya ang listahan sa lupa. Nakita ni Hyra ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan sa listahan. Pagkatapos tinawagan niya si Jungwon at nalaman niyang hindi pa nagtagal ipinahiram niya kay Marie ang damit. Kaya kumuha siya ng delivery person para dalhin ang damit sa bahay ni Jungwon bago si In-wook. Kaya lang nangyari ang eksenang kanina lang. Galit na umuwi si In-wook. Pinagalitan niya ang pulis na walang silbi. Kahit na wala siyang nakitang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig sinabi sa kanya ng kanyang intuition na may mali sa babae sa bahay. Upang makatakas sa karahasan sa tahanan si Marie ay naghanap ng isang plastic surgeon upang baguhin ang kanyang mukha. Ngunit si Jungwon na nawawala ang kanyang yumaong asawa ay nagpa-opera kay Marie upang maging kamukha niya ang kanyang asawa. Tinulungan din siya nito kapag wala siyang mapupuntahan. Para makalimutan ang sakit ng pagkawala ng asawa inalagaan niya si Marie tulad ng pag-aalaga niya sa asawa noon. Sa gabi maingat pa niyang hinugasan ang mga paa nito. Naantig din si Marie sa kanyang maalalahanang pag-aalaga. Sa pag-alala sa mga araw na siya ay pinahihirapan ngayon ay naunawaan niya na ang isang asawang lalaki ang nagpaganda ng buhay ng isang babae. Ang gayong magagandang panahon ay laging panandalian. Sa sandaling iyon isang katok sa pinto ang bumasag sa mainit na kapaligiran. Dumating si In-wook sa bahay ni Jungwon. Hindi niya pinansin ang may-ari ng bahay at agad na pumasok. Gusto niyang kumpirmahin kung ang babae sa loob ay asawa niya. Nagtatalo ang 2 lalaki nang lumabas si Marie. Tinawagan niya si Jungwon na asawa at tinanong kung may bisita siya. Nagulat si In-wook sa eksenang ito. Pero hindi niya alam na asawa niya pala ang babaeng nasa harapan niya.
Bagamat nagbago na ang mukha niya, nanginginig ang malupit na mga mata ni In-wook. Nang makita ito, niyakap siya ni Jungwon at ginamit ang init ng mga kamay nito para aliwin siya. Nang makita ito, humingi ng paumanhin si In-wook para sa kanyang bastos na pag-uugali. Pagkaalis ni In-wook, natakot si Mari na halos hindi na siya makatayo. Kinailangan siyang tulungan ni Jungwon pabalik sa bahay. Inulo niya ito at sinabing okay lang ang lahat. Hindi niya ito nakilala, ngunit pinagmumultuhan siya ng imahe ng kanyang mapang-abusong asawa. Sa tuwing naiisip niya ang mga mata nito, pakiramdam niya ay nasusuka siya. Sa sobrang takot ni Mari, pawis na pawis siya. Pagkatapos kumalma, buong gabi niya itong inisip. Nakatira siya kay Jungwon ng ilang araw at nagkaroon ng damdamin para sa kanya. Ayaw niyang magkaroon siya ng gulo. Kaya kinaumagahan umalis siya bago madaling araw. Nagrente siya ng murang kwarto at gusto niyang magsimula ng bagong buhay na may bagong pagkakakilanlan. Pero hindi niya alam na hinahanap pa rin siya ni In-wook. Kagabi ay nakita niya ang asawa ni Jungwon. Ngunit ang mga mata niyang umiiwas ay nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Kumbinsido siya na may mali sa kanya. Hiniling niya sa pulisya na imbestigahan ang babaeng ito. Hindi alam ni In-wook na pumanaw na ang asawa ni Jungwon at ang asawang pilit niyang hinahanap ay ang babaeng iyon. Mabilis na nakahanap ng bagong lead ang pulis. Inimbestigahan nila at nalaman na ang asawa ni Jungwon ay nagpapatakbo na ngayon ng isang art gallery. Kinabukasan pumunta si In-wook sa gallery pero hindi niya nakita si Hakyang. Nakita lang niya ang babaeng hinahanap niya noon, si Hyra. Lalo siyang naghinala dito. Sa ilalim ng walang humpay na pagtatanong ni In-wook, tumanggi si Hyra na sabihin sa kanya kung saan nagpunta si Hakyang. Pagkatapos kumuha siya ng magazine na nakalagay ang mukha nito at tinanong siya kung nakilala siya nito, kaya naging madali para sa kanila na isara ang gallery. Binigyan niya ito ng 2 araw para pag-isipan ito at magkikita silang muli. Siya ay isang nakakatakot at pervert na tycoon. Hindi lang siya nagpakasal sa isang babaeng kamukha ng kanyang ina, gabi-gabi niyang binubugbog ang kanyang asawa. Ngunit noong araw na iyon, biglang nawala sa balat ng lupa ang asawang biktima ng karahasan sa tahanan. Walang ginawang pagsisikap si In-wook na baligtarin ang bawat sulok ng lungsod. Sa wakas nakakita siya ng oil painting sa isang art gallery na sa tingin niya ay tiyak na may kaugnayan sa kanyang nawawalang asawa. Ngunit nang hilingin niyang makipagkita sa kinauukulan, mukhang kinakabahan ang dalaga sa kanyang harapan at tinanggihan ang kahilingan ni In-wook na sinasabing dumalo sa isang foreign exhibition ang kinauukulan. Dahil dito lalo pang naghinala si In-wook tungkol sa eksibisyong ito. Pagkabalik sa kumpanya, agad niyang inusisa ang art gallery. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nadiskubring nakakasindak na sikreto ang kanyang nasasakupan. Ang namamahala sa art gallery ay ang asawa ni Jungwon na nagngangalang Hakyang. Ngunit 5 taon na ang nakalilipas, si Hakyang ay naaksidente at naging gulay, hindi na muling nagising. Ang balitang ito ay ikinagulat ni In-wook. Ilang araw na ang nakalipas, nakilala niya ang asawa ni Jungwon. Paanong may gulay na nakatayo doon? Ngayon ay sigurado na siya na may tinatago si Jungwon sa kanya. Dapat may kaugnayan sa kanila ang pagkawala ni Maray. Upang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng kanyang asawa, pumunta siya sa nursing home na tinutuluyan ni Hakyang. Pero ang ikinagulat niya, hindi lang niya nakita si Hakyang kundi nakita rin niya si Jungwon. Sa ilalim ng pagtatanong ni In-wook, sinabi ni Jungwon na kahit 5 taon nang nasa nursing home ang kanyang asawa, ganap na itong gumaling at nakauwi na. Walang mahanap na ebidensya si In-wook at kinailangan niyang umalis. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intuition na tiyak na nagsisinungaling si Jungwon. Ngunit hindi alam ni In-wook na ang asawa ni Jungwon ay talagang namatay na noon pa man at pinaplastikan niya ang kanyang asawa upang maging kamukha ito ng asawa ni Jungwon. Nang makabalik siya sa kumpanya, agad na tiningnan ni In-wook ang lahat ng mga dokumentong may kinalaman sa art gallery. Nagulat siya nang makitang baon sa utang ang art gallery. Nagbigay ito sa kanya ng isang pambihirang tagumpay. Kinabukasan bumalik siya sa art gallery. Tinanong siya ni Hera kung bakit siya dumating ng personal. Gusto daw niyang makilala ang manager. Tinanong niya si Hera na tawagan siya kaagad. Sinabi ni Hera na sinabi niya sa kanya noong huling pagkakataon na ang manager ay dadalo sa isang business trip sa ibang bansa. Inihayag ni In-wook na narinig niyang nakarete siya sa kama at hindi na makabangon. Kung hindi niya siya makikita doon bukas, isasara na niya ang art gallery.
Walang pagpipilian si Hera kundi hanapin si Mari at sabihin sa kanya ang tungkol sa patuloy na paggigipit ni Inwook sa art gallery. Kung hindi sila matutulungan ni Mari na makatakas sa krisis na ito, ang art gallery na pinaghirapan nilang itayo sa buong buhay nila ay haharap sa pagkabangkarote. Naghinala si Inwook na pinoprotektahan niya si Mari. Tinanong ni Mari si Hera kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Hera na dapat siyang magpanggap na si Hakyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan at makipagkita kay Inwook. Pagka-uwi pinag-isipan ito ni Mari ng matagal. Gustong-gusto niyang tulungan ang doktor na nagligtas sa kanya, ngunit ang pag-iisip na bugbugin siya ng asawa ay labis siyang natakot. Ginugol niya ang buong magdamag na nakikipaglaban sa kaisipang ito. Sa wakas kinaumagahan inipon niya ang kanyang lakas ng loob at lihim na sinabi sa sarili na hindi na siya si Mari na binugbog ng kanyang asawa. Agad niyang tinawagan si Hera at hiniling sa kanya na ipadala sa kanya ang lahat ng mga dokumento ni Hakyang dahil alam niya na ang isang normal na pagganap ay hindi magagawang lokohin ang kanyang kaina-hinalang asawa. Natanggap ni Mari ang mga dokumento at sinuri ang lahat tungkol sa buhay ni Hakyang. Sinubukan niyang hindi makaligtaan ang anumang detalye. Matapos ihanda ang lahat, umupo siya sa harap ng salamin at kinumbinsi ang sarili na siya si Hakyang. Pagkatapos inayos niya ang kanyang buhok tulad ng kay Hakyang, mahaba, tuwid at makinis, naglagay ng makapal itim na mascara at pininturahan ang kanyang mga kuko ng purple. Alam niyang makikilala ni Inwook ang kanyang leeg kaya sinadya niyang magsuot ng scarf. Pagkatapos pumunta siya sa art gallery kung saan naghihintay si Inwook. Hindi alam ni Inwook na ang babaeng kaharap niya ay asawa niya dahil nagpaplastikan siya nitong mga nakaraang araw. Natakot din si Mari na makilala siya ni Inwook kaya't patuloy niyang sinasabi sa sarili na huwag matakot. Hindi na siya si Mari pero sobrang hinala niya kaya niyaya niya si Hera na lumabas agad para malaman niya ang kinaroroonan ni Mari. Nag-aalala si Hera na ma-expose si Mari, ngunit ginamit ni Mari ang kanyang mga mata para tiyakin siya. Pagkaalis ni Hera, nag-iisa siya kay Inwook. Maaari lamang siyang magpanggap na kalmado. Ngunit habang ipinapakilala niya ang artwork kay Inwook, labis siyang kinabahan kaya gumawa siya ng napakaraming mga galaw ng kamay na naghinala kay Inwook. Napatingin ng malapitan si Inwook sa leeg ni Mari at naramdaman niyang pamilyar na pamilyar ito. Sa sandaling iyon natanggal ang scarf sa kanyang leeg. Agad na yumoko si Inwook para kunin ang scarf sa lupa, ngunit nang dumilat siya ay nabigla siya sa eksenang nasa harapan niya dahil may nakita siyang leeg na kapareho ng sa kanyang asawa. Sa pagkakataong iyon hindi talaga siya makapaniwala sa mga mata niya. Alam ni Mari na pumutok ang kanyang saplot. Nagkunwari siyang kalmado, binawi ang scarf mula kay Inwook at agad na napuno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Agad na tumakbo si Inwook sa banyo at binuhusan ng malamig na tubig ang mukha para magising. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang nagkaroon ng leeg ang dalaga tulad ng sa asawa niya. Sa mga sandaling ito hindi pa rin niya alam na ang babaeng kakakilala pa lang niya ay ang asawang matagal na niyang hinahanap, ngunit nagsimula ng maghinala si Inwook sa pagkakakilanlan ni Mari. Upang alisin ang kanyang mga pagdududa, binili niya ang lahat ng inventaryo ng art gallery para sa taon para lang makita ang kanyang pirma sa kontrata. Ngunit nang pipirmahan na niya ang kontrata, hindi inaasahang naglabas si Mari ng pre-prepared stamp. Nang makita ito, agad na inilabas ni Inwook ang fountain pen na dala niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Mari na sinusunod niya ang mga regulasyon sa negosyo at direktang tinatakan ang kontrata. Inilagay nito si Inwook sa isang mahirap na posisyon. Ngayon ay maaari na lamang niyang hintayin ang susunod nilang pagkikita. Napagod si Mari sa sobrang tensyonado. Noon lang nagkataong dumating si Youngwon. Nakita niya si Mari na suot ang damit ng kanyang asawa, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga imahe ng kanyang asawa. Tapos may sinabi siya na nagpadurog sa puso ni Mari. Tinawag niya ang pangalan ng dati niyang asawa. Ang dalawang malalakas na hampas ay nagpapahina sa kanyang mga paa. Agad namang niyakap ni Youngwon si Mari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kalalabas lang ni Inwook sa elevator. Mabilis na hinailan ni Youngwon si Mari sa isang sulok para magtago. Sa sandaling iyon ang mga mata ni Mari ay parang dam na sumasabog. Agad na binasa ng luha ang jacket ni Youngwon. Pagkaalis ni Inwook, naalala niya na tinawag siyang Hakyang ni Jangwon. Mabilis siyang umalis sa pagkakayakap nito at sinabing naging masungit siya. Gusto siyang iuwi ni Youngwon ngunit tumanggi siya.
Pagka-uwi ni Mari naalala niya kung paano hinugasan ni Jangwon ang kanyang mga paa at na-save ang kanyang numero ng telepono bilang VIP. Ang lahat ay naging dahilan upang mahulog siya ng husto kay Jangwon. Ngunit sa sandaling ito napagtanto niya na siya ay isang stand-in lamang para sa ibang tao. Siya ay ang isa na smitted all along. Pauwi na rin si Youngwon. Napagtanto niya na ang mga sinabi niya noong umagang iyon ay malamang na nasaktan si Mari ngunit hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kirot sa puso. Hindi kaya nagsimula na siya ng bagong pag-ibig. Sa pag-iisip nito agad siyang pumara ng taxi sa gilid ng kalsada at sumugod sa kasalukuyang slum ni Mari. Nagulat din si Mari sa pagdating ni Jangwon. Maya-maya ay naglakad-lakad silang dalawa sa kalsada sa parke. Nagkwentuhan sila tungkol sa nangyari noong araw na iyon ngunit may biglang sumugod na bisikleta papunta sa kanila. Si Youngwon ay likas na hinayla si Mari sa kanyang mga bisig. Humingi ng paumanhin si Youngwon sa pagtawag sa kanya ng maling pangalan noong araw na iyon. Katatapos lang daw niyang dumalaw sa puntod ng kanyang asawa at masalimuot ang kanyang emosyon kaya hindi niya sinasadyang natawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit sinabi rin ni Jangwon kay Mari na ang kanyang puso ay tunay na nasa kaguluhan. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya para rito pero ngayon ay gusto niyang seryosohin ang nararamdamang ito. Nang marinig ito agad na naaliw si Mari. Sa hapunan kinausap siya ni Mari. Ang kanyang dating asawa ay mula sa isang mayamang pamilya walang hindi niya magagawa. Pero hindi pinansin ni Jangwon. Sa mga sandaling ito gusto lang niyang protektahan ang babaeng nasa harapan niya. Kinabukasan hinanap siya ni Hyra at hiniling na layuan niya si Mari dahil lubhang mapanganib si Inwook. Tinanong niya si Jangwon kung nahulog siya kay Mari. Nang makitang walang sinabi si Jangwon tila may kutob si Hyra. Nakiusap siya kay Jangwon na kalimutan ang kanyang dating asawa. Inihayag din niya ang tunay na ugali ng kanyang dating asawa bago ito pumanaw. Siya ay niloko sa kanya. Papunta na siya para makipagkita sa kanyang kasintahan nang ma-accident siya. Ngunit walang pakialam si Jangwon. 5 taon niyang inalagaan ang kanyang asawa hanggang sa mamatay ito. Pero hindi akalain ni Hyra na alam na ni Jangwon ang totoo. Tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon. Malinaw na alam niya. Matapos ang aksidente ng kanyang asawa palaging sinisisi ni Jangwon ang kanyang sarili dahil alam niyang makikipagkita ito sa kanyang kasintahan. Ngunit hindi niya ito pinigilan. Kaya pala siya na aksidente. Pero ngayon sa harap ni Mari ayaw na niyang magsisi. Pagkatapos hiniling niya sa isang tao na imbestigahan si Inwook. Nalaman niyang magkamukha talaga ang ina ni Inwook at si Mari noong bata pa sila. Hindi kaya nagkataon lang ang lahat. Ilang araw ang nakalipas may nagmonitor si Inwook sa bahay ng doktor at ni Mari. Nalaman niyang hindi pala silang dalawa. Lalong kumbinsido si Inwook na itinatago ni Hyra ang kanyang asawa. Kailangan niyang hanapin si Hyra at kausapin ito. Sa kabilang banda natuklasan ng doktor na hiniling ni Hyra kay Mari na tulungan itong magpanggap na yumaong asawa nito para makipagkita kay Inwook at pumirma sa kontrata. Hinanap niya si Hyra at hiniling sa kanya na kanselahin ang kontrata. Galit na tinanong siya ni Hyra kung dahil lang ba sa mukha ni Mari ngayon kaya hindi niya makalimutan si Hakyang. Kaya binigay niya ang lahat ng pagmamahal niya kay Mari. Pero hindi sumagot si Jungwon. Sinamantala ni Hyra ang pagkakataon para ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan sinabi ni Jungwon na iisipin niya ito na parang wala siyang narinig. Hyra was heartbroken at umiyak sa loob ng sasakyan. Tumingin si Inwook sa bintana ng sasakyan at nakita niya ang nangyari sa kanilang dalawa. Nagpasya siyang magsimula sa babae. Naisip niyang may dapat malaman si Hyra at tiyak na tutulungan niya itong mahanap si Mari. Dahil tinanggihan ni Jungwon ang kanyang nararamdaman nagsimulang tumaas ang selos ni Hyra. Hindi na niya gustong mabuhay para kay Jungwon. Kinailangan niyang mabuhay para sa kanyang sarili sa art gallery. Nagpasya si Hyra na makipagtulungan sa Inwook. Inwook asked her to make a date with Mari para makilala niya ito. Noong araw na iyon naisip ni Mari na hinahanap lang siya ni Hyra para makakain ng hapunan. Kaya hindi siya nakabantay. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya si Inwook. Nanginginig siya at hindi naglakas loob na tumingin ng diretso sa lalaki. Nakita ni Inwook na iba siya sa babaeng dumating para pumirma sa kontrata. Hinala niya na may itinatago ito sa kanya.
Habang si Marie ay hindi alam kung ano ang gagawin, si Jungwon ay lumitaw sa oras. Hinawakan niya ang kamay niya at binigyan siya ng pakiramdam ng seguridad. Sa tuwing hihilingin ni In-wook kay Marie na makipagkita ng mag-isa para makahanap siya ng impormasyon tungkol sa kanyang asawa, pinipigilan siya ng doktor na labis na ikinagalit niya. Kinuha ni Jungwon si Marie. Nang nasa sasakyan na sila, naisip ni Marie na ang kanyang pag-iral ay maglalagay kay Jungwon sa panganib. Nagpasya siyang iwan siya. Ngunit hinabol siya ni Jungwon at pinigilan siya. Gusto niyang protektahan ang babaeng nasa harapan niya. Sa huli, walang paraan si Marie para tanggihan ang kanyang nararamdaman. Nakita ng pervert na asawa ang lahat. Palihim niyang sinundan si Marie pauwi. Matapos makitang umalis si Jungwon, umakyat siya sa itaas para hanapin si Marie. Naghahanda ng matulog si Marie nang may makita siyang tao sa bintana. Muling tumaas ang takot niya. Nakatayo siya sa labas, kumakatok sa pinto. Mabilis na nagtago si Marie sa sulok ng kwarto at hindi naglakas loob na gumalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, sinira ni In-wook ang pinto at pumasok, tumingin sa paligid. Inis kanya ang silid para sa kanyang figure at tinawag ang pangalan ni Marie. Tiningnan ni In-wook ang mga painting sa sulok ng dingding. Lalo siyang naniwala na naroon ang kanyang asawa. Sinigawan niya si Marie na lumabas. Nakatago si Marie sa sulok, sa sobrang takot ay muntik na siyang umiyak. Maya-maya lang hinawakan ng kamay niya ang t-shirt niya, tumambad sa kanya ang nakakatakot niyang mukha. Tinanong niya siya kung nasaan ang kanyang asawa at hiniling na ibigay niya ito. Sinigawan niya si Marie na lalong ikinatakot nito. Takot na takot siya na parang halaya ang kanyang mga paa, ngunit sinubukan pa rin niyang makatakas sa pagkakahawak nito. Nagkunwari siyang walang alam at tinanong siya kung bakit siya napunta rito. Kinaladkad ni In-wook si Marie para harapin siya. Tiningnan niya ang mukha nito na parehong hindi pamilyar at pamilyar na may galit sa kanyang mga mata. Galit siyang sumigaw, nagtatanong kung nasaan ang kanyang asawa, kung sino ito at kung ano ang nangyari. Napatingin si In-wook kay Marie na may pagtataka at hinala. Saktong dumating si Jungwon. Sinuntok niya si In-wook sa lupa at saka mabilis na niyakap si Marie at umalis. Habang pinapanood silang umalis, hindi ito matanggap ni In-wook. Nagalit siya. Kinuha niya ang isang kahoy na patpat sa malapit at tinakbuhan sila ng may galit. Binuksan niya ang pinto at nakita niya silang nakatayo na lalong ikinagalit niya. Sumugod siya at inihampas ang stick kay Jungwon. Tinanong sila kung ano ang tinatago nila sa kanya. Natakot si Marie at tumawag ng pulis. Nag-aaway pa rin sina In-wook at Jungwon, ngunit walang kalaban-laban si Jungwon para sa kanya. Sa kabutihang palad, nakita ng mga bodyguard ang mga pulis na dumarating at mabilis na hinayla si In-wook palayo. Nakita ni Marie ang bagbog na mukha ni Jungwon at napaluha. Parang baliw si In-wook. Binasag niya ang mga kasangkapan sa paligid niya. Sinuntok niya ang bakal na bakod gamit ang kanyang mga kamay. Naniniwala pa rin siyang tinatago ng babae ang kanyang asawa. Sinuntok niya ang bakod hanggang sa gumawa siya ng butas. Dito pinakawalan ang galit sa pamamagitan ng pisikal na sakit. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Heran, dala ang kanyang mga sugat. Aniya sigurado siyang alam ni Heran ang totoo, pero itinatago pa rin ito sa kanya. Isang sikat na pintor mula sa art gallery ang nasa inuupahang bahay. Ano ang nangyari? Hiniling niya na sabihin sa kanya ni Heran kung nasaan ang kanyang asawa. Napatingin si Heran sa medyo nakakatakot na lalaki sa harapan niya. Nagsimula siyang makiramay sa kanya. Akala niya ang lalaking nasa harapan niya ay hindi kailanman minahal ng kahit na sino. Siya ay nagkaroon ng parehong kalunos-lunos na mga kalagayan gaya ng kanya. Hindi napigilan ni Heran na abutin at hawakan ang kanyang mukha. Sa krusyal na sandaling iyon, hinampas ni In-wook ang kanyang kamay. Si Marie lang ang minahal niya. Umupo si In-wook sa isang upuan at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nakita ni Marie ang lalaking nasa harapan niya na nasugatan dahil sa kanya. Hindi na niya kayang ilagay siya sa panganib. Kaya nagpasya siyang pumunta sa malayong lugar sa ibang lungsod para manirahan. Nakabili na siya ng tiket at naghahanda na siyang umalis nang makita niyang tumatawag si Jungwon. Matapos magising si Jungwon at hindi siya mahanap, tinawagan niya si Marie at nakiusap na huwag siyang umalis. Umupo si Marie sa bench na wala ng pag-iisip. Kung mananatili siya, mas malalagay sa panganib si Jungwon, ngunit hindi rin niya kayang iwan siya. Sa kabutihang palad, dumating si Jungwon sa tamang oras.
Pinigilan niya itong iwan siya at nagyakapan sila at umiyak. Pumasok si In-wook sa painting studio ng kanyang asawa. Pinulot niya ang smock na suot nito sa tuwing pinipintura at inaamoy niya iyon. Naalala niya ang sandaling nakita niya ang figure ng asawa kay Marie. Nalathala sa dyaryo ang kwento ng kanyang nawawalang asawa at nalaman ito ng kanyang ama. Pinagalitan niya si In-wook na walang kwenta. May asawa na siya pero hinayaan pa rin niyang mawala. Siya ay tunay na walang silbi. Inutusan niya si In-wook na ibalik ang kanyang asawa sa loob ng 10 araw. Nang matapos ay sasampalin na niya si In-wook. Buti na lang at maraming tao doon kaya napahinto siya. Umupo si In-wook sa nangyari. Isang sarkastikong ngiti lang ang ibinigay ni In-wook. Kahit na ang isang driver ay maaaring sabihin na siya ay nasugatan ngunit ang kanyang ama ay walang pakialam. Sa sandaling iyon si In-wook ay tila tunay na kaawa-awa. Para maiwasang matakot si Marie nang muling hinanap siya ng kanyang dating asawa nagpasya si Jang-won na isama siya sa bahay nito. Sinabi rin niya sa kanya na haharapin niya ang mga paghihirap sa kanya. Pakiramdam ni Marie ay ligtas siyang kasama. Kinabukasan nakita ni Hyra na si Jang-won ay nasugatan at nakaramdam ng pagkabalisa ngunit siya ay walang pakialam at hindi siya kinausap. Naghinala siya kung bakit sinadya nitong makipagkita kay Marie kahapon sa dating asawa. Umaasa si Jang-won na hindi na siya magkakamali. In-wook ay nasa ilalim ng presyon mula sa kanyang ama upang mahanap ang kanyang asawa sa loob ng 10 araw. Nagpadala siya ng mas maraming tao upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa kanya. Nais ni Marie na pumunta sa nursing home para bisitahin ang kanyang ina ngunit natuklasan niyang may sumusunod sa kanya. Tinawagan niya si Jang-won para humingi ng tulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon may nasa likod din ni Jang-won. Walang magawa si Marie kundi ang sumuko sa pagbisita sa kanyang ina. Sabay na lumabas sina Jang-won at Marie. Nagpanggap siyang loving couple para sumuko na ang sumusunod sa kanila. Sa kabilang banda natuklasan ng doktor ang mukha ni Marie. Laking gulat niya nang makita ang mukha na kamukha ni Hyra. Hindi naghinala si Jang-won sa kanyang kapatid kaya sinabi niya sa kanya ang totoo. Sa hindi inaasahang pagkakataon naglabas si Song-ho ng lumang larawan nilang tatlo na magkasama. Noon pa man ay lihim niyang minamahal ang asawa ni Jang-won. Hinanap din ng subordinate ni In-wook ang kapatid ng doktor na si Song-ho. Gusto niyang kunin ang katotohanan kay Song-ho. Lihim din niyang inusisa ang kanyang nakaraan. Nag-date silang dalawa para magkita. Dahil sinusundan sila Marie at Jang-won hindi sila lumabas ng bahay. Sabay silang nagluto at masayang naglaro. Ibang-iba ang pakiramdam niya noong kasama niya si Marie kumpara noong kasama niya ang dati niyang asawa. Lalong lumakas ang nararamdaman nila sa isa't isa araw-araw. Binabad pa niya ang mga paa nito para sa kanya. Ipinagtapat ni Jang-won ang kanyang pagmamahal kay Marie. Kinabukasan gusto niyang seryosong ipahayag ang nararamdaman sa kanya. Gusto niyang malaman ni Marie na hindi dahil sa kamukha niya si Hyra kaya may nararamdaman ito para sa kanya. Ngayon ang puso niya ay kay Marie lamang. Bumili si Jang-won ng isang malaking bouquet ng bulaklak at pumunta sa restaurant kung saan siya nakipag-date kay Marie. Hindi pa siya nakakapasok sa loob nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Wook. Larawan iyon ng kanyang kapatid at ng kanyang dating asawa. Natigilan si Jang-won. Bagamat alam niyang may ibang kasama hindi niya inaasahan na kapatid niya ito. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay tumama sa kanya na nagpanik sa kanyang puso. Umupo si Marie sa tapat niya hindi alam ang nangyari at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Pero tumingin si Jang-won kay Marie na parang dati niyang asawa. Bumalik sa kanyang isipan ang mga eksena ng kanyang dating kasal. Ang mga salitang inihanda niya ay imposible ng bigkasan. Pagkatapos pinuntahan ni Jang-won ang kanyang kapatid at inakusahan siya bilang isang taksil. Pero parang walang pakialam ang kapatid niya. Naisip niya na pagkatapos ng kamatayan ni Hyra ang katotohanan ay ililibing. Malakas pang ang sinabi ni Song-ho na minahal niya muna si Hyra at ninakaw ni Jang-won ang girlfriend niya sa kanya. Ayaw nang makinig ni Jung-won. Pinutol niya ang relasyon nila ng kapatid at sa kagalit na umalis. Sadyang sinabi ni In-wook kay Hyra ang tungkol dito na nagsasabing ito ay kabayaran para sa kanya. Sinadya niyang pahirapan ang lalaking mahal ni Hyra. Hindi makapaniwala si Hyra na napakalupit ng lalaking ito. Tinanong niya ito kung ano ang gagawin niya kung may mahal siyang iba. Hindi nagdalawang isip si In-wook. Papatayin daw niya sila.
Papatayin niya silang dalawa. Ganyan ang pag-ibig noon. Pumunta si Hyra sa bahay ni Jangwon at natuklasan na naroon si Marie. Galit niyang sinabi kay Marie ang totoo, sinabing kasalanan ni Marie ang lahat na nasaktan niya si Jangwon. Nang siya ay aalis, nakasalubong ni Hyra si Jangwon sa pintuan. Sinisi niya ito dahil hindi pa rin niya makalimutan si Hyra. Pagkatapos ay malupit niyang sinabi sa kanya na hindi siya mahal ng dati niyang asawa. Bukod dito, walang awa niyang ipinalaglag ang kanilang hindi pa isinisilang na anak at pagkatapos ay nagpanggap na nalaglag sa harap nito. Nakiusap si Hyra kay Jangwon na kunin si Marie. Kung hindi, pareho silang papatayin ng kanyang asawa. Nalungkot si Jangwon. Nakita ni Marie si Jangwon na nakaluhod sa lupa na umiiyak. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya upang aliwin. Ngunit tumingin si Jangwon sa kanya at galit na sinabi bakit siya minahal niya ng tapat. Bakit ganito ang pakikitungo niya sa kanya? Bakit niya siya pinagtaksilin? Bakit niya siya pinahirapan? Natutulog si In-wook nang bigla siyang binangungot. Nakita niya si Marie na nag-transform sa ibang tao. Nagising siya sa takot. Natakot din siya sa kanyang sixth sense. Hindi siya makapaniwala na nawasak na ang mukha ng taong pinakamamahal niya. Inaliw ni In-wook ang sarili na panaginip lang iyon. Pagkatapos ay kinuha niya ang lumang litrato nilang dalawa na magkasama. Nang makita niya si Marie, unti-unti siyang kumalma. Samantala nakita ni Marie na hindi maganda ang lagay ni Jangwon. Natatakot siya na saktan ng kanyang dating asawa si Jangwon. Inipon ni Marie ang kanyang lakas ng loob at nagpanggap na asawa ni Jangwon upang maghanda na makipagkita kay Wook at makipag-usap sa kanya. Nang papasok na sana siya sa opisina ni Wook, nakita niya ang dating biyenan na labis na natakot sa kanya na halos hindi na siya makatayo. Sa hindi inaasahang pagdaan niya, tinawag siya nito pabalik at binati. Nag-imbestiga siya at nalaman niyang walang ginawa ang kanyang anak. Malapit nang malugi ang art gallery ng Hyra. Hinala niya na sinasamantala nito ang kanyang anak. Nakaupo si In-wook sa kanyang opisina nang malaman niyang nagkita na silang dalawa. Mabilis siyang tumakbo pababa para ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa kanya. Pinrotektahan niya ito sa harap ng kanyang ama, natatakot na baka may gawin ang kanyang ama sa kanyang harapan. Pagkatapos mabilis niyang hinayla si Marie palayo. Noong nasa opisina niya si Marie, sinabihan siya nito na itigil ang pagpapahirap kay Jangwon. Ang mga larawang iyon ay bagay sa kanyang pamilya. Ngayon bumalik na siya kay Jangwon. Hiniling niya sa kanya na huwag nang makialam sa kanilang pribadong buhay. Nakita ni Marie si Wook na hinawakan ang kanyang cufflinks. Naalala niya ang oras na binugbog siya at muling namuo ang takot sa kanyang loob na lalong nagduda kay Wook. Paglabas ni Marie ng opisina, pinigilan siya nito. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Marie, parang lalabas na sa dibdib niya. Nakita ni In-wook ang kanyang takot na ekspresyon at mas kumbinsido sa isang bagay. Ngunit hindi siya naglakas loob na maniwala sa kanyang iniisip. Inaliw niya ang sarili na huwag maniwala sa mga maling akala. Mabilis na nalaman ni In-wook kung saan nakatira ang nanay ni Marie. Pumunta siya sa nursing home. Pero hindi niya inaasahan na makikita niya doon sina Marie at Jangwon. Nung aalis na silang dalawa, nagkataon na lumapit si In-wook sa pinto. Buti na lang at umiwas sila sa isa't isa. Pumasok si In-wook sa silid upang makita ang kanyang biyenan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha niya ang isang larawan at masayang ngumiti, sinabing ito ang kanyang manugang. Sa isang iglap na dama ni In-wook ang pagtataksil. Siya ang naging manugang niya. Hindi siya makapaniwala na ang Marie na mahal niya ay nagdala ng ibang lalaki para bisitahin siya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng nursing home para hanapin siya. Ngunit nakaalis na sina Marie at Jangwon, 1 minuto ang nakalipas. Hinanap ni In-wook ang direktor ng nursing home. Ang direktor ay ang kapatid ni Jangwon, si Songho. Saan dinala ni na Jangwon at Hyra ang kanyang asawa. Ipinakita ni In-wook kay Songho ang video recorder mula noong araw na naaksidente ang asawa ni Jangwon. Si Songho at Hyra pala ang nagmamaneho at naglalaro, dahilan para hindi ito pinansin ni Hyra at naaksidente. Nakita ni Songho na walang malay si Hyra at hindi tumawag ng pulis. Natatakot siya na maapektuhan nito ang kanyang career, kaya iniwan niya doon si Hyra at tumakas na nawalan ng malay sa loob ng 5 taon. Sa pagharap sa gayong ebidensya, tinanong siya ni In-wook kung bakit hindi siya tumawag ng pulis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Songho na siya ay isang doktor at nasuri niya ang sitwasyon.
Malamang na siya ay mamatay. Ngunit 5 taon na siyang nakoma bago pumanaw. Isa na itong himala. Galit na galit si Inwook. Patay na si Hyra. Sino ang Hyra na nakilala niya? Galit niyang tinanong si Songho, tinanong kung sino ang babaeng iyon. Sa wakas natuklasan ni Inwook na ang asawang mahal niya ay nagkaroon ng plastic surgery upang baguhin ang kanyang mukha. Nagpapanggap pa siyang ibang tao sa harapan niya. Hindi makapaniwala si Inwook. Pumunta siya upang bisitahin ang puntod ng asawa ng doktor. Sa sandaling makita niya ang larawan ni Hyra, naalala niya ang mga kilos ni Hyra sa kanyang harapan at mas nakumbinsi siya na siya ang asawang hinahanap niya sa lahat ng oras na ito. Nabaliw si Inwook. Tinawagan niya si Marie ngunit hindi ito sumasagot. Sa oras na iyon siya ay naglalakbay kasama si Jungwon. Sa wakas ay kinumpirma nila ang kanilang relasyon at opisyal na nagsimulang mag-date. Hindi mahanap ni Inwook ang kanyang asawa. Kaya pumunta siya sa art gallery ni Hyra at nagdulot ng gulo. Galit niyang hiniling na sabihin nito sa kanya ang totoo. Mukha siyang baliw. Pinayuhan siya ni Hyra na huminahon. Naawa siya dahil wala itong ina, kaya nahulog siya sa isang maling akala sa paghahanap ng asawang kamukha ng kanyang ina. Nalungkot siya para sa kanya dahil hindi pa siya nagmahal ng totoo. Sa wakas napaluha si Inwook. Pinayuhan siya ni Hyra na bitawan si Marie. Sa hindi inaasahang pagkakataon tumawa si Inwook na umiiyak. Hindi na siya makatalikod ngayon. Galit na tinutukan ni Inwook ng baril ang ulo ni Hyra at binyantaan siyang tatawagan si Marie, ngunit hindi siya natakot sa kamatayan. Sinabi niya kay Marie na tumakbo. Hindi pa rin alam ni Marie kung ano ang nangyari nang kunin ni Inwook ang kanyang telepono. Sinabi niya kay Marie na bumalik ng tanghali ngayon. Kung hindi papatayin niya si Hyra. Takot na takot si Marie. Hindi siya nang ahas na sabihin kay Jungwon at palihim na nagtago mula sa kanya, sumakay ng tren pabalik. Nakaramdam ng lamig sa loob si Marie. Pumunta siya sa art gallery. Sumugod si Inwook at niyakap si Marie. Tinulak siya ni Marie at sinabing pinalitan na niya sa iba ang taong mahal niya. Hindi na ito mahalaga sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi ng kanyang asawa na ang lahat ay maaaring bumalik sa simula. Gagamitin niya ang anumang paraan na kinakailangan upang maibalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Nang makita ang takot na ekspresyon ni Marie, sa wakas ay tumawa siya ng baliw. Umiyak siya sabay tawa. Sa wakas bumalik na ang taong mahal niya. Biglang itinulak ni Hyra anuman ang panganib si Inwook at sinabihan si Marie na tumakbo. Pagkatapos ay itinulak ni Inwook si Hyra pababa dahilan para mawalan siya ng malay. Mabilis na tumakbo palayo si Marie. Pero agad siyang hinabol ni Inwook. Dumating si Jungwon ngunit huli na. Sa huli hinablot ni Inwook ang shirt niya. Pilit na tinangka ni Marie na kumawala ngunit muli niya itong nahuli. Hindi siya nakaligtas sa pagkakahawak niya. Pagkasakay sa sasakyan, tinitigan ni Inwook ang asawa. Naalala niya ang mga panahong magkasama ang doktor at ang kanyang asawa. Napuno ng galit ang kanyang puso. Natakot si Inwook na malaman ng kanyang ama ang pagbabago ng mukha ng kanyang asawa, kaya dinala niya ito sa villa. Nakiusap si Marie na pakawalan siya. Wala na sa kanya ang hitsura na mahal niya at umibig na siya sa iba. Pero galit na pinuna siya ni Inwook. Mapapatawad niya ito sa pagtataksil sa kanya. Ngunit kung patuloy itong lumalaban, haharapin niya ang doktor at pagkatapos ay maghahanap siya ng magpapamuka sa kanya tulad ng dati. Pagkatapos noon ikinulong niya ito sa isang silid. Ang dalawa ay pinaghiwalay ng isang pinto. Namiss ni Marie si Jungwon at napaluha. Naalala din ni Inwook ang kanyang asawa at umiyak ang kanyang mga mata. Nakipag-ugnayan si Inwook sa pinakamahusay na plastic surgeon ngunit tumanggi silang lahat. Pagkatapos ay hinanap niya ang kapatid ni Jungwon at binyantaan itong baguhin ang mukha ni Marie pabalik. Ngunit sinabi ni Songho na si Jungwon lang ang makakagawa nito. Dahil ginawa ni Jungwon si Marie na kamukha ng dati niyang asawa, siya lang ang makakapagpabalik sa kanya sa orihinal nitong anyo. Kaya pinakidnap ni Inwook si Jungwon at inutusan siyang magpa-plastic surgery kung hindi siya aalis doon ng buhay. Agad namang lumuhad si Marie para magmakaawa kay Inwook na palayain si Jungwon. Nakita ni Inwook ang kanyang asawa na lumuluhod para sa ibang lalaki at siya ay nagalit. Sinabi niya sa kanya na tumahimik. Sinabi ni Jungwon na hindi naiintindihan ni Inwook kung ano ang pag-ibig. Pero tumawa si Inwook at sinuntok si Jungwon.
Sinabi niya na ginawa ni Jungwon ang asawa ng ibang lalaki sa isang kamukha ng kanyang asawa. Paano niya nagawa iyon? Sa silid sinabi ni Marie kay Jungwon na hayaan siyang bumalik sa kanyang orihinal na hitsura dahil ayaw niyang masaktan ito dahil sa kanya. Gusto ni Jungwon ngunit umatras si Marie. Alam niyang nasa labas ang kanyang asawa na nanonood sa kanila. Nagalit si In-wook. Ayaw na niyang tumingin kaya umalis na siya. Bumalik siya sa kanyang silid, kinuha ang kanyang litrato at tiningnan ito. Hindi napigilan ni Jungwon ang sarili na kunin ang scalpel. Walang choice si Marie kundi aliwin si In-wook. Gusto raw niyang may ibang mag-opera sa kanya at hindi mahalaga kung ano ang hitsura niya. Pagkatapos noon binawi ni In-wook si Marie. Tanging si Jungwon na lang ang naiwan doon nagwawala. Sa pagbabalik habang nasa telepono si In-wook, pumunta si Marie sa main road. Ayaw na niyang balikan si In-wook. Dito na niya tatapusin ang buhay niya. Sa kritikal na sandaling iyon natuklasan ito ni In-wook at hinayla siya pabalik nang hindi inaalagaan ang sariling kaligtasan. Binyantaan siya ni Marie na huwag hawakan si Jungwon kung hindi ay mapahamak siya. Talagang natakot si In-wook sa kanya. Nakikita mo ito, bakit mo gustong magkabalikan ang mag-asawang ito? Inuwi ni In-wook si Marie. Naghanda siyang halikan ang leeg nito ngunit tumanggi ito. Inutusan siya ng kanyang ama na ibalik si Marie para makita niya ito. Mas gugustuhin daw niyang mamatay kaysa hindi makita ang katawan nito. Hindi naglakas loob si In-wook na sabihin ang totoo. Ang sabi lang niya ay hindi pa nakaka-recover si Marie. Sinadya ng kanyang ama na laging nagsisinungaling si In-wook mula pa noong bata pa siya. Dahil sa kanyang pag-uugali iniwan siya ng kanyang ina at pagkatapos ay namatay. Nalungkot si In-wook. Kinuha niya ang litrato ng kanyang ina at tiningnan ito. Unti-unti siyang kumalma. Bumalik si In-wook para yakapin si Marie. Dahil sa kanya lamang siya natahimik. Ngunit nang lumingon siya nakita niya ang kakaibang mukha. Agad siyang nawalan ng interes at itinulak siya pababa. Nang gabing iyon umuulan. Nakita niyang bumalik si Marie ngunit hindi siya mapangiti nang makita ang kakaibang mukha nito. Kinabukasan natuklasan ng ama ni In-wook na nagpaplastikan si Marie. Galit na galit siya at sasaktan sana siya ngunit nagkataong bumalik si In-wook at niyakap siya. Sinabihan niya ang kanyang ama na sa halip ay saktan siya, huwag hawakan ang taong mahal niya. Pagkatapos ay niyakap siya nito at sinabing nandito siya. Pero sa hindi inaasahan noong gabing iyon nabaliw na naman si In-wook. Muli niyang inatake si Marie. Nang gabing iyon palihim na pumunta si Marie sa painting studio. Naglabas siya ng memory card sa bag niya. Naglalaman ito ng footage ng karahasan ni In-wook sa kanya. Pero sa hindi inaasahan na aga niya ito. Tiningnan ni In-wook ang video sa kamay niya. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya iyon kay Marie. Palagi niya itong minamahal ngunit sinaktan niya ito. Pero sa pagtingala niya sinisisi niya ang lahat sa kanya. Hindi na nakatiis si Marie at nagtalo ang dalawa. Sinabi niya na ang kanyang mga aksyon ay hindi pag-ibig. Nabaliw si In-wook at pinilit siyang aminin na kasalanan niya ang lahat na ginawa niya ito. Pero hindi umamin si Marie kahit mamatay siya. Nagtalo na naman sila. Nabaliw si In-wook. Umiyak siya at pinagsalikop ang manggas. Nagsimula na naman ang bangungot ni Marie. Napaupo siya sa lupa sa kawalan ng pag-asa. Kinabukasan pumunta sila ni Marie sa isang restaurant para maghapunan. Nandyan pala si Hyra. Nakita niya si Marie na papunta sa banyo at sinundan siya nito. Sinabi niya kay Marie na tumakas. Ngunit nang hawakan niya si Marie natuklasan niyang nasugatan si Marie. Mabilis na tumakbo si Hyra para sabihin kay Jungwon. Namula ang mga mata ni Jungwon sa galit. Sumugod siya sa bahay ni In-wook. Magkayakap sina Marie at Jungwon. Naglabas ng baril si In-wook. Natakot silang dalawa at napaatras. Ngunit itinutok ni In-wook ang baril sa kanyang sariling templo na labis na ikinatakot ni Marie. Sinabi ni In-wook na mayroon lamang isang bala sa baril. Gusto niyang patunayan ang pagmamahal niya rito. Mabilis na lumuhad si Marie at nakiusap na tumigil na siya. Tumingin si In-wook kay Jungwon na may pagtatagumpay na ekspresyon. Ngunit sa hindi inaasahan nakapulot din ng baril si Jungwon. Nakaluhod si Marie sa lupa. Kahit anong pakiusap niya hindi sila titigil. Umiyak siya at nakiusap na tumigil na sila. Sinabi ni Jungwon kay In-wook na ang pagbabante sa taong mahal mo sa iyong buhay ay duwag. Hinayaan sila ni In-wook. Pero pagdating pa lang nila sa main gate tumakbo ang secretary ni In-wook at binigay kay Marie ang phone.
Iniuwi na pala ni Inwook ang nanay ni Marie. Sinadya niyang dalhin doon ang kanyang ina para mapilitan si Marie na bumalik agad sa kanya. Kung hindi niya ito masisisi. Ang ina ni Marie ang kahinaan niya. Nang makitang ganito ang kanyang ina mabilis siyang tumakbo pabalik. Napatigil si Jungwon ng mga guard. Sa isang iglap iniwan ni Marie si Jungwon at tumakbo pabalik. Naiwan si Jungwon. Heartbroken mula sa malayo. Ngayon walang pakialam si Inwook. Gusto lang niyang bumalik ito sa kanya. Kahit na sinabi ni Marie na hindi niya ito mahal. Umiyak si Inwook at sinabing hindi na iyon mahalaga. Tinanong niya ito kung talagang mahal niya si Jungwon. Hindi nag-atubili si Marie. Sabi niya oo. Si Inwook ay parang nabaliw sa kawalan ng pag-asa at sumigaw. Sabi niya bukod sa kanya sino pa ba ang mamahalin niya. Sinabi ni Marie na hindi na sa kanya ang kanyang katawan at puso. Nais patunayan ni Inwook ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Kaya itinutok niya ang baril sa sariling ulo. Bago iyon nais ni Jungwon na dalhin ang recording na ginawa niya sa bahay ni Marie sa isang abogado at hiniling sa kanila na pangasiwaan ang mga paglilitis sa diborsyo ni Marie dahil sa karahasan. Ngunit ang pag-record lamang ay hindi sapat. Sinabi ng abogado na kailangan niya ng video na ebidensya ng karahasan o mga medikal na diagnosis tungkol sa kanyang mga pinsala. Sa kabutihang palad si Marie ay lihim na nagre-record ng pambubugbog sa kanya ni Inwook noong gabing iyon. Dahil hindi siya makalabas sinadya niyang itago ang memory card sa painting. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang matalik na kaibigan na ilabas ito. Ngunit naghanap si Jungwon ng isang buong gabi at wala siyang nakitang kakaiba sa painting. Sa kabilang banda natagpuan din ni Inwook ang doktor na nagsagawa ng operasyon kay Marie. Ngayon dadalhin siya doon. Papunta na sila. Sa wakas nakita ni Jungwon ang memory card na nakatago sa painting. Nang makitang natatakpan ng mga pasa si Marie dahil sa pambubugbog ni Inwook sumakit ang puso ni Jungwon. Mabilis niyang tinawagan si Inwook at binalaan na huwag dalhin si Marie sa operasyon. Itinaas niya ang video recorder at hiniling na hiwalayan ni Inwook si Marie. Kung hindi ilalabas niya ang video at sisirain ang buhay ni Inwook. Umuwi si Inwook sa kawalan ng pag-asa. Tiningnan niya si Marie ng masama at tinanong kung gusto niyang umalis o manatili. Hindi nag-atubili si Marie. Gusto na niyang umalis. Hinayaan siya ni Inwook. Mag-isa siyang nakaupo sa bahay tahimik na umiiyak. Uminom siya at umiyak. Itinutok niya ang baril sa sariling ulo. Hindi niya makontrol ang kanyang pag-iisip. Umaasa siyang babalik siya. Kinabukasan ay sinunog ni Inwook ang lahat ng may kinalaman sa kanilang dalawa at sinabihan ang kanyang sekretarya na mag-file ng divorce. Pati ang close secretary niya ay nagulat. Tinawagan ni Inwook si Marie at sinabing pumayag siya sa hiwalayan. Ngunit may isang kondisyon. Gusto niyang pumunta sa korte kasama siya ng mag-isa. Pinuntahan din ni Inwook si Jungwon at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang desisyon. Nagulat man si Jungwon pumayag naman siya. Pumunta si Marie sa tagpuan. Pupunta na sana silang dalawa sa court pero tinawag ulit sila ni Inwook. Nais niyang magkaroon ng isang huling pagkain kasama si Marie. Inisip ni Inwook na makakalimutan niya ito. Pero nang makita niya si Marie nagsisi siya. Habang kumakain sila nakiusap siya na mag-isip muli. Maaari silang bumalik sa dati. Hindi nag-atubili si Marie. Sinabi niya na tapos na ang kanilang kwento. Walang sinabi si Inwook. Habang nagmamaneho siya kay Marie papunta sa tinawag ni Jungwon. Narinig ni Inwook ang singsing at nakaramdam ng inis. Nang makarating sila sa court ay bigla niyang pinaikot ang sasakyan. Nakiusap siya kay Marie. Ito ang huling pagkakataon. Sabay tayong pumunta sa amusement park. Alalahanin ang nakaraan. Pagkatapos ay nagmaneho siya ng walang ingat. Nang makitang ganito si Inwook gusto ni Marie na tumalon palabas ng sasakyan. Pero pinigilan niya. Nakarating sila sa madamong lugar sa tabi ng kalsada. Galit niyang hinayla siya papunta sa damuhan. Samantala hindi makontak ni Jungwon si Marie. Pumunta siya sa kinaroroonan niya. Malungkot na tinanong ni Inwook si Marie kung minahal na ba niya ito. Hindi nag-atubili si Marie. Sinabi niya na hindi niya ito minahal kahit kailan. Sinabi niya kay Inwook na ang taong mahal niya ay hindi siya. Pero dahil kamukha niya ang nanay niya. Kakatok na sana ni Inwook para patunayan ang pagmamahal niya sa kanya. Sa kabutihang palad pinigilan siya ni Marie sa oras. Tinamaan siya ng bala. Pareho silang nawalan ng malay sa lupa.
Nang magising si Marie mabilis siyang tumawag ng ambulansya. Nakoma si Marie dahil sa gulat. Sabay na dinala sa ospital ang dalawa. Nang tumakbo si Jungwon sa madamong lugar wala na sila. Nagising si In-wook at tumanggi sa operasyon. Hindi niya ito pinansin at tumakbo siya sa paligid para hanapin si Marie. Pagkagising ni Marie tumakas siya sa ospital. Muntik na niyang mabangga si In-wook. Nagtago siya sa likod ng puno naghihintay na dumaan siya. Hindi mahanap ni In-wook ang kanyang asawa. Nakatayo siya sa harap ng pinto sumisigaw ng malakas. Dahil nagkaroon siya ng matinding concussion na coma na naman siya. Nang tumakbo si Jungwon nakita niya si In-wook na parang baliw. Tumanggi siyang magpa-opera at patuloy na tinatawag ang pangalan ni Marie. Si Marie ay parang isang nawawalang kaluluwa na naglalakad sa kalsada. Nahanap na siya ni Jungwon. Sa wakas nagkita na ulit sila. Naalala nila ang unang pagkikita at napaluha si Marie. Nagising si In-wook at gustong hanapin si Marie. Hiniling niya sa kanyang sekretarya na dalhan siya ng damit. Sinabi ng kalihim na nalaman ng mga pulis ang tungkol sa pagkidnap ni In-wook kay Marie. Hintayin daw nila itong magising bago pumunta sa police station. Nabaliw si In-wook at sinabihan ang sekretarya na lumabas at gambolain ang mga pulis para makatakas siya. Pumunta siya sa silid ng ospital ni Marie ngunit nakasalubong niya si Haira sa labas ng pinto. Pinayuhan siya ni Haira na huminto ngunit wala siyang pakialam. Tinabi niya ito at tumakbo papasok. Mabilis na tinawagan ni Haira si Jungwon. Tumakbo si Jungwon palabas para pigilan si In-wook. Sinabihan niya itong lumabas at mag-usap sandali. Sinabi ni In-wook na hindi ganoon kadaling magtatapos ang kwento nila ni Marie. Matatapos lang ito kung mamatay ang isa sa kanila. Sabi ni Jungwon nasa kamay ni In-wook ang kaligayahan. Hanggat bumitaw si In-wook magiging masaya silang dalawa. Galit na inatake ni In-wook si Jungwon. Gusto niya itong itulak pababa. Ngunit dahil nasugatan pa ang kanyang ulo ay nabawasan ang kanyang lakas. Nakatakas si Jungwon mula sa pagkakahawak ni In-wook. Sa wakas ay naunawaan ni In-wook na kahit anong gawin niya hindi na babalik si Marie. Naisip niya ito at tumalon sa rehas. Hiniling niya kay Jungwon na itulak siya pababa. Sa ganoong paraan lamang magtatapos ang lahat. Sa sandaling iyon blanko rin ang isip ni Jungwon. Galit niyang hinablot ang sando ni In-wook. Nakiusap si In-wook kay Jungwon na patayin siya. Gusto talaga ni Jungwon na gawin ito para kay Marie. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon dumating si Marie sa tamang oras. Nakiusap siya kay Jungwon na huwag magkamali dahil sa kanya. Galit na inihagis ni Jungwon si In-wook sa lupa. Mabilis na dumating ang mga pulis at inaresto si In-wook. Sa istasyon ng pulisya inipon ni Marie ang kanyang lakas ng loob at ikinwento ang kanyang pang-aabuso at pagbabago ng mukha. Kalalabas lang ni In-wook sa istasyon ng pulisya nang mapaligiran siya ng mga mamamahayag. Inamin niya ang ginawa niya kay Marie. Hindi lang iyon ibinunyag din niya sa mga mamamahayag ang ilegal na negosyo ng kanyang ama na sinira ng kanyang sariling mga kamay ang kumpanya ng kanyang ama. Sa sasakyan sinabi ni In-wook sa kanyang sekretarya na inilipat siya ng isang halaga ng pera at sinabi sa kanya na umalis sandali dahil alam ni In-wook na ang kanyang sekretarya lang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Pero sinabi ng sekretarya na mananatili siya sa tabi ni In-wook kahit mamatay siya. Umuwi si In-wook at sinabihan ang kanyang madrasta na umalis kaagad dahil tapos na ang lahat. Tinutukan niya ng baril ang kanyang ama na pupuot sa kanya dahil ginawa niya ito sa paraang siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi ng ama ni In-wook na kung papatayin niya ito hindi ito magiging iba sa kanya. Sumigaw si In-wook na hindi siya katulad niya. Sa huli hindi magawa ni In-wook. Nasa kwarto niya si Marie. Wala siyang malay sa pag-inom ng gamot. Akala niya ay si Hira ang bumalik. Sa hindi inaasahang pagkakataon kinidnap na naman siya ni In-wook. Matapos itong matuklasan ni Jungwon tinawagan niya si In-wook. Ngunit nawala sa isip si In-wook. Ibinigay niya kay Jungwon ang isang address na sinasabi sa kanya na pumunta at makita siya at si Marie ay namatay sa kanyang sariling mga mata. Dinala ni In-wook si Marie sa pool sa villa pagkatapos ay niyakap siya at sinabing mamamatay silang magkasama. Habang nagsasalita siya itinutok niya ang baril sa puso niya. Sa ganoong paraan pareho silang maaaring mamatay sa isang putok. Sa sandaling ito manhid si Marie. Hindi na siya natakot o lumaban. Maya-maya lang ay sumakit ang ulo ni In-wook. Sinamantala ni Marie ang pagkakataon para itulak si In-wook palayo. Itinutok niya ang baril sa ibang direksyon.
Nahulog si Inwook sa pool. Hindi siya nagpumiglas. Sa ilalim ng tubig sa wakas ay naunawaan ni Inwook. Nang mawala ang kanyang mga mata nakikita niya ang kanyang puso. Nang malapit na niyang wakasan ang kanyang buhay nakita niyang tumakbo si Jungwon at niyakap si Marie. Tumayo ulit si Inwook at tinutok ang baril kay Jungwon. Ngunit sa hindi inaasahan kinuha ni Marie ang bala para sa kanya at nawalan ng malay. Si Inwook ay talagang baliw sa sakit. Hindi siya makapaniwala na napatay niya ang taong mahal niya. Sa sandaling iyon hindi nagdalawang isip si Inwook na magpakamatay. Nais niyang maging isang taong makakaunawa sa pag-ibig. Kapag ginawa niya ibibigay niya sa kanya ang pinakamagagandang bagay sa mundo. Kaya natapos ang malungkot na buhay ni Inwook. Sa buong buhay niya wala siyang tunay na nagmamahal sa kanya. Nailigtas si Marie sa oras at nakaligtas. Pagkatapos sila ni Jungwon ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Dito nagtatapos ang pelikula.